Hello! Good evening sa inyong lahat. Hindi ko alam ang aking sasabihin, pero sana'y manood pa rin kayo. Katatapos lang ng trabaho ko, at eto ako at inaasikaso naman ang sarili ko pagkatapos kong pagsilbihan ng mga amo ko. Alam niyo ba na habang nagvo-voice record ako ay nandito ako sa labas nag-aantay sa activity ng alaga ko. Pero balot naman ako, hindi ko mawari kung bakit itong mga lamok na to ay naghahanap ng masisiksikan para masipsip ang dugo ko. Anyways, bumalik tayo sa istorya ng buhay ko. Ano bang tungkol sa buhay ko ang maikukwento ko pa sa inyo? Pakaramdam ko naman walang kwenta ang buhay ko. Gaya nga ng sinabi ng nakaraan kong employer, hindi daw ako importante para sa kanila. Oy, charot. Kung hindi ako importante sa inyo, bakit nyo ako hinire? Hindi ko talaga makalimutan yung experience ko sa trabaho ko noong 2019 hanggang 2021. Alam nyo ba, sobra yung iyak, sobra yung stress. Halos naisip ko na magpakamatay noon. Pero hayaan nyo na, nakalipas na yun. Pero kung uulitin natin ang nakaraan, alam nyo ba, yun yung ayaw ko nang balikan. As in, yun yung experience sa buhay ko na parang hindi ko makakalimutan kahit saan ako magpunta. Grabe talaga yun na experience ko sa kanila. Meron kasi akong alaga noon na 9 years old na babae at 15 years old na lalaki. Ewan ko ba, hindi ko alam kung anong pinagmumulan at kung anong pinaguhugutan nila. Alam niyo ba na kada ako gigising sa umaga para ipaghain ang kanilang almusal, ang naririnig kong unang salita sa kanila ay yung mga bad words. At saka dumadating sa punto na sinasaktan ako ng mga alaga ko. Tiniis ko yun ng 2 taon. Halos desperada na ako. Halos hindi ko alam kung ano yung pumapasok na sa isip ko para lang mailagpas ko yung taon na yun sa buhay ko. Naranasan ko pang umihi sa bote na parang aso. Gabi-gabi yun. Talagang nililihim ko sa sarili ko yung mga ginagawa kong yun. Hindi ko akalain na darating ako sa punto na mai-experience ko yung ganung bagay dahil lang sa pagsisilbi ko sa ibang tao. Imagine, mararanasan mo yun na hindi mo akalain. Sakit din para sa kalooban ko ang nangyari sa akin ganung sitwasyon. Pero ano bang magagawa ko? Nangyari na, tapos na. Eto pa gumigising ako ng maaga, 6:00 ng umaga at nagtatrabaho ako hanggang 1:00 ng madaling araw. Minsan swertihan pa dahil maiisipan ng amo ko magluto ng soup ng alanganing oras at ang kwarto ko ay nasa kusina, bukas at wala akong pintuan. Sa pang bagay na hindi ko talaga makakalimutan ay yung dinala nila ako sa ibang bansa. Pagdala nila sa akin sa ibang bansa, akala ko ay magiging masaya. Yung pala, para akong sinumpa. Alam nyo ba kung ano nangyari? Hindi nila ako pinapakain. Inutang ko pa yung kakainin ko sa amo ko. Binigyan niya ako ng pambili ng cup noodles at siningil niya yun sa sahod ko. Imagine nyo yung nangyayaring ganun. Diba kung hindi ka nga matapang at hindi mo alam kung paano ipagtatanggol ang sarili mo at takot ka magsalita, mo maipagtatanggol ang sarili mo. Dahil nga, wala kang lakas ng loob para gawin yun at ibigay ang opinion mo sa amo mo. Pero dapat, habang tumatagal ka, alam mo kung ano yung karapatan mo, alam mo kung kailan ka dapat magsasalita at alam mo rin kung paano mo sasabihin ng maayos kung ano yung nararamdaman mo. Para aware din ang mga amo mo sa kung anong sitwasyon mo at nararamdaman mo sa kanila. Sa totoo lang, mahirap din ang madalas kang tahimik at hindi nagsasalita tungkol sa damdamin mo. Dahil habang nakikita ka ng amo mo na ganun, aabusuhin naman yung pagkakataon na ipinapakita mo sa kanila at uulit-ulitin nila kung ano yung ginagawa nila sa'yo. Dahil nga hindi ka nila nakikitang nagsasalita, kaya iniisip nila na okay lang lahat ng tinatrato nila patungo sa'yo. Idadagdag ko pa itong chismis sa inyo. Dinala din nila ako sa bansa nila at pagdala nila sa akin doon ay ipinwesto nila ang higaan ko sa kusina. Kung saan napakaingay at ang agang nagigising ng magulang ng amo ko, doon sila nagchichismisan sa kusina habang ako ay natutulog. O diba? Sino ba namang mabait na katulong ang uubra sa ganong trabaho? Maraming istorya sa buhay ko ang hindi ko talaga sinishare kung kani-kanino. Sinasarili ko lang ito madalas. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, nakikita ng ibang tao na masaya ka sa litrato pero hindi nila alam sa likod nun ay sobrang hinagpis at lungkot ang nararamdaman mo.
Alam nyo ba, dahil din sa depression ko, dumating din ako sa point na sinasaktan ko na yung sarili ko. Dahil nga wala akong mapagsabihan sa kung anong nararamdaman ko at wala naman akong ganun kadaming kaibigan, ay sinasarili ko lahat ng problema ko. Bagamat nasasabi ko ito sa asawa ko, ay hindi pa rin niya eksaktong mararamdaman kung ano ang nararamdaman ko. Kaya sinasarili ko na lang ito para wala na rin mag-aalala tungkol sa nangyayari sa akin dito sa ibang bansa. Kaya kung ano man ang nararamdaman ng mga katulad kong katulong dyan, na kagaya ng mga pinagdaanan ko, ay naiintindihan ko kung anong mga nararamdaman nyo. Dahil hindi man tayo pare-parehas eksakto ng nangyari, kahit paano ay naramdaman ko rin kung anong naramdaman nyo sa mga pinagdaanan nyo sa mga naging amo nyo. Hindi talaga lahat tayo ay pare-parehas ng nasatamo sa mga nagiging amo natin o trabaho sa araw-araw. Swertihan talaga na masasabi kapag mabait ang nakuha mong amo. Sa mga pinagdaanan ko sa buhay, lalo na sa trabaho ko, natutunan ko talagang kumapit sa kanya sa taas. Alam nyo ba na gumigising ako ng madaling araw para lang lumuhod sa banyo at magdasal. Paulit-ulit kong binabanggit lahat ng problema ko at pinagdadaanan ko sa trabaho na sana malagpasan ko at bigyan naman ako ng kaunting kalinawagan at kaginhawahan sa trabaho. Hindi niya mang eksaktong ibinigay sa akin ang aking mga kahilingan, ay kahit paano binibigyan niya ako ng kaunting kagaanan sa araw-araw. Tunay na kapag wala kang masasandalan ay siya lang ang iyong matatakbuhan. Takbuhan mo siya sa lahat ng magiging problema mo o nakaadyang pagsubok sa buhay mo. Dahil hindi kanya talaga tatalikuran. Siya lang talaga ang tunay na nakakakita ng nararamdaman mo, ng nangyayari sa'yo, at ang mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya huwag kayong panghinaan ng kalooban. Parte to ng ating buhay na pagdaanan ang ganitong mga pagsubok sa buhay. Nakailang subok na rin ako at nakailang bitaw sa buhay ko. Pero hindi ko alam bakit hanggang ngayon andito pa rin ako. Dahil gusto ng Panginoong Diyos na lumaban ako. Sana ganun din kayo. Huwag kayong panghinaan ng kalooban sa nararanasan nyo. Dahil hindi naman iyan ibibigay kung hindi niya bibigyan ng kalinawan ang mga gusto nyo marating sa buhay. Pasensya na kayo. Nagdrama na naman tayo. Kasi pinaalala nyo, kaya kinuwento ko. Ngayon, na-ending tayo sa mahabang istorya at sasamahan nyo ko hanggang matapos to. Alam nyo ba, pinagdadasal ko pa rin na sana itong pamilya na to ay ang maging amo ko na pangmatagalan. Kasi sa lahat ng pinagdaanan kong mga amo, ito talaga yung the best na masasabi ko. Ito, ang nangyayari sa buhay ko, medyo magaan. Mas madalas ang pahinga kaysa sa gawa. Pero depende kapag andyan ang amo kong lalaki. Siyempre kapag andyan ang amo kong lalaki, may bantay, may trabaho. Pero pag wala siya dyan, ang ending, mabilis kong natatapos ang ginagawa ko at nakakapagpahinga ako. Ang isa ko pang nagustuhan sa mga amo ko ngayon, kapag tapos mo na yung trabaho mo at pwede kang umupo sa kwarto mo, hindi kagaya sa mga pinagdaanan kong amo, kakain ka sa lapag ng kusina, mag-aantay ka sa lapag ng kusina, yung parang kawawang kawawa ka. Ang isa ko pang kinakatuwa ay hindi sila maselan sa pagkain. Kahit anong ihain ko sa kanila ay kakainin nila. Madalas nga nagluluto pa ako ng Filipino food sa kanila. Pasensya na kayo. Nahihiya kasi ako sa amo ko na marinig ako kaya para na akong bumubulong-bulong. Inaayos ko lang pala itong kwarto ko kasi buwan-buwan nililipat ko yung pesto. Lalo na ngayon na uuwi ako ng 2 linggo. Baka kasi pumasok ang amo ko at i-check din kahit paano. At least makikita niya na malinis ako sa kwarto. Salamat din pala sa inyo. Kasi dahil sa inyo, natututo din ako mag-share ng kwento ko. At medyo gumagaan ang kalooban ko sa araw-araw dahil sa panonood nyo.
ko lang din naranasan ang magkaroon ng ganitong klase ng higaan. Sa mga dati kong amo, sobrang iitim na ng mga unan at ng blanket. Pero dito, bago ako dumating, sinabi ng amo ko na binili niya daw lahat ng paris na to para talaga sa akin. Alam nyo ba, ito din yung amo ko na pinakamabilis na naglabas ng visa ko. Wala pang 6 na araw ay nakapasok na agad ako at nakapagtrabaho sa kanila. Talagang pinursige din nila na kunin ako. At saka alam nyo, nung pagpasok ko sa pintuan nila, ibang-iba yung pakiramdam ko para ako nabuhayan. Kumpara sa mga naging amo ko sa nakaraang taon, iba talaga yung feeling ko dito. At saka meron akong sapat na oras sa pagtulog, meron akong pahingahan na mahayos. At saka dito, kapag ka nakasimangot ka or wala ka sa mood, tinatanong ka nila kung okay ka lang. Ibig sabihin ba, para sa akin, kinukonsidera nila yung feelings mo. Hindi kagaya sa mga naging amo ko na parang wala silang pakialam sa'yo. Madalas, sinasabi nila na ituturing ka nilang pamilya. Nag-iiba na ang nagiging sitwasyon sa araw-araw na pamumuhay kasama sila. Pero dito, sa bago kong amo, hindi ganun yung nangyayari. Kaya ako nasabi na sila na sanang maging amo ko dahil lahat ng naranasan ko sa dati kong mga amo ay kakaiba dito sa nararanasan ko ngayon sa bago kong amo. Meron nga rin akong nakilala noon, nung mga panahon na sobrang bigat ng kalooban ko. Sinabihan niya ako na hindi daw palagi maghihirap ako sa trabaho ko. Darating sa punto nagiginhawa rin ako. O, 'di ba? Parang nangyayari na siya. Pero alam nyo, hindi ako sa kanya naniwala. Naniwala ako sa pananalig ko sa kanya sa taas. Sa mga katulong na kagaya ko na may pinagdadaanan din sa buhay, lalo na sa trabaho nyo, huwag kayong mag-alala, sasagutin din ng Panginoong may kapal ang inyong mga kahilingan at nakikita niya kayo. Basta magdasal lang kayo na magdasal at ingatan nyo rin ang sarili nyo. O, paano na ba yan? Matatapos na ang kwentuhan natin, sa susunod na lang uli. Kailangan ko nang umalis kasi meron kaming pupuntahan uli ngayon. Thanks for watching.